guys, welcome to Shelly's channel. If nagustuhan ninyo ang mga topics natin, please don't forget to subscribe, like, and share. What's up guys? Welcome to my channel, the Shelly channel. Okay, karamihan sa iyo tawag sa akin ate. Okay, you can call me Ate Shelly. Alright, so in this episode ng video ko ay ang gagawin natin ay mag-video reaction tayo sa isang video reaction ng video natin na in-upload natin, yung first episode ko or yung first video na in-upload ko related dun sa challenge na kinaharap nga ng pamilya ko doon sa immigration sa ating airport. Okay, yung isang famous na vlogger, storya ni Juan Official, kinote niya tayo at nag-react siya dun sa ating video. And nais ko rin na mag-respond doon sa kanyang reaction at iklaro yung some of the elements ng istorya. Kasi like I said, when I recorded the video, I was too emotional kasi katatapos pa lang ng pangyayari. So may mga bagay ako na hindi ko na nabanggit or hindi ko na na-clarify. So, tingnan natin. First of all, I'm doing this not to, make an issue or make an away with, storya ni Juan Official. No. Just to clarify things and actually to, napakagandang huntahan ito, balitaktakan itong ganito, right? So, okay, so tinatry ko rin na sana, ang lola ninyo ay hindi techie. Hindi ako masyadong techie, unfortunately. So nagpapatulong sana ako dun sa anak ko para magawa ko rin yung, ini-stream ko rin yung kanyang reaction. But for now, dahil yung OBS ng anak ko ay hindi functional at this point in time, dahil wala yata siyang naka-install na camera for now, bibili pa kami ng camera. Anyway, gagawin na lang natin ito ng mano-mano, okay? I hope it's okay with you all. I think napanood nyo naman yung video reaction ni storya ni Juan Official. So kuya, ito yung clarificatory explanation ko doon sa mga aspeto na iyong binring up. Okay, pakinggan natin. That was before ate. Diba nag-update na ang IECAT tungkol sa mga ganyan, mga tourist. Turista pala ito, no? Hindi lamang po sapat yung return ticket, hindi lamang po sapat ngayon yung hotel accommodation. Kasama na dito yung proof of income. At the same manner po yung trabaho. Kadalasan pati trabaho na pupuntahan mo. Next of kin po ba ito, etc. So bakit ginagawa yan ng immigration? Just to eliminate the possibility na magkaroon ng human trafficking. Kasi ate, there are, ito po walang galang. Di ko kinakampihan yung immigration. There are Filipino kaanak, kamag-anak ang nag-uudyok din na magbisita, mag-tourist, for example, Thailand, Dubai, mainit ang Dubai Thailand, Hong Kong, Singapore, tapos turista, inihikayat ng kaanak pumunta doon, ending magtatrabaho doon. Okay? So yung sabi mo kanina, you've been traveling noon pa to Thailand but you never experienced this. Maybe because hindi mo naabutan, probably, I can sense, ng ang bagong IECAT, yung interagency task force para sa human trafficking. Baka hindi mo naabutan yon. Okay, to respond dito sa iyong argument, for your information, just this year, March, I went to Bangkok, I went to Thailand, and just last month, May, I went to Laos, at nag-cross-border din ako through Bangkok. Wala akong ganitong na-experience. This year lang yung sinasabi ko sa iyo. Last month, May, yung huling labas ko ng bansa. At kung titignan mo, yung asawa ng anak ko na nauna sa kanila papunta ng Bangkok or Thailand, tinanong ko din siya kung hiningan ka ba ng ganito
wala ring hiningi sa kanya na proof of income or at least man lang yung kanyang payslip. Actually, pinakita naman ng sister ko yung kanyang certificate of employment. Pero, hinanapan pa siya ng payslip. Siyempre, sino ba naman ang mag-aakala na sa immigration nahahanapan ka pa ng payslip mo? Kaya hindi niya dala-dala. So, tingnan mo, whether lang ba ang mga requirements sa immigration? Hindi ba standardized dapat ito? So, ito yung reaction ko dyan sa iyong sinasabi na pagbabago ng sistema or pagbabago ng rule. I don't agree with you. Kasi, at kung mapapansin mo sa comment section, hindi isolated case yung sa amin. Marami rin tayong mga kababayan na the same experience or similar experience as what my sister and my son had experienced. Alright? So, tignan mo, meron pa nga dyan sa comment section, ang sabi niya, papunta lang siya, I think, ng Hong Kong. Hinahanapan siya ng titulo ng lupa. Bakit? Para saan yung titulo ng lupa? Diba? So, that's what I'm saying. Merong double standards. So, based lang ba ito sa karakas ng pagmumuka or, you know, kung sa mood ng officer? Dapat standardized yung mga requirements dyan. Hindi kada isang linggo ay pabago-bago at depende sa mood ng officer or depende kung sino naka-assign na officer. So, are you getting my point? I hope you're getting my point, alright? Hindi natin pwedeng i-undermine ay hindi natin pwedeng isantabi yung some of the experience na na-share din sa atin ng ating mga kababayan. Merong injustices na na-experience. So, dapat makita mo rin yan at makita rin ng ibang mga kababayan natin yung mga ano na yan. Like I said, hindi isolated case yung sa amin. Meron mga ilan-ilan, marami-rami din sila na naka-experience ng the same. Meron pa nga nag-comment doon sa aking video na American citizen siya. And nung bumalik sila sa Philippines, na isang pamilya na single out lang siya. Dinala siya doon sa, I don't know how you call it, interrogation room, interview room, whatnot. At ang dami din, so na-trauma, ang dami ring tinanong sa kanya ng mga unnecessary questions. At na-trauma din siya. So pinangako niya sa sarili niya na hindi na siya babalik sa Philippines. At until now, hindi na nga siya bumalik sa Philippines. According doon sa comment niya doon sa aking video. Okay, proceed. Sa anak ko at dun sa asang anak ko pag sila ay nagta-travel and even pag nandito siya, kasama namin siya. Siya pa nga ang nanlilibre sa amin at nagpapautang sa amin. My gosh, I think yung mga immigration officer natin, they're focusing yung attention nila to wrong people and they're paying attention to, you know, yung mga wrong evidence. Yung mga tanong nila ay very condescending talaga. Even dun sa anak ko, bago nakalabas yung anak ko, nakalusot sa immigration. So, tinanong ko sino yung kung paano siya makakasurvive doon and all. So, yung anak ko na-establish niya na yung wife niya ay nandun sa Bangkok at yun ang magsusupport sa kanya dun sa mga expenses nila and all that. So, hinanapan siya ng mga documents. Mabuti na lang at meron siya. Tapos, tinanong pa sa kanya, meron pa kayong Facebook post daw ng kasal nila. So, pinakita niya. Dun sa Facebook post na dun, sa picture na yun, yung anak ko, syempre, kasal niya yun, di ba? So, medyo parang umiiyak. Tanong pa daw ng immigration officer, oh, bakit ka umiiyak dito? Alam mo yun, very condescending yung pagkakatanong. So, yung anak ko, hindi daw niya pinasa, hindi niya sinagot. No, ano pakialam ninyo kung, Again, there are different people kasi. I do not know if you're aware, ate, no? Uso kasi ngayon dyan sa Pilipinas na ang binibiktima ng mga illegal recruitment or having a tourist visa is kunwari magpapanggap na mag-asawa. Hindi mo ba alam yon? I'm not sure, no, kung alam natin. Pakita ko po, baka sabihin nyo ano lang tayo, mema lang, okay? Okay, aware ako doon sa point na pinupunto mo. Na-share ko lang sa inyo at hindi din naman nag-oppose yung anak ko. Ipinakita niya. Ang punto ka lang, kaya ako na-share sa inyo yung encounter na yun with the immigration officer. Necessary ba na insultuhin niya at sabihin, bakit ka umiiyak dito sa picture na ito? Yung necessary ba na question yun? Kung ikaw yung nasa katayuan habang ini-interrogate ka, hindi mo ba mararamdaman na parang very insulting yung type of question na yun?
And kung ang sinasabi mo ay yun yung kanilang strategy of interrogating para lang makita nila yung or maintindihan nila yung behavior or yung true personality ng tao, it's a very wrong strategy. Hindi, when we speak of human rights, for example, that's against doon sa, personal space na nung anak ko. I don't agree with that kind of strategy. I'm into behavioral science as well, naiintindihan ko yan. At merong mga pamamaraan na mas humane na approach, na mas humane na pamamaraan, na masusulisit mo yung tamang information at ma-identify mo kung nagsisinungaling ba or hindi naman ito survey or hindi naman ito police interrogation. Bakit kailangan ganun ang klase ng pagtatanong? Para sa akin, hindi yun ang way, hindi yun ang tamang pagtatanong. Ang iyong mga kinakaharap ay mga sincere travelers lang naman. Wala naman, hindi naman mga kriminal ito. Makikita mo naman sa ka-record nila, kaya nga tayo may mga pasaporte, di ba? Kaya nga tayo nagpapanukala ng national ID para at least makikita mo yung track record ng tao kung meron ba siyang record sa NBI or sa police. Hindi naman mga kriminal itong inyong kinakausap. Ito ay mga citizens ng bansa natin. Kaya nga sila may pasaporte because lumaan sila sa NBI, nagpresenta sila ng police clearance. Ibig sabihin, ang kanilang background ay okay. At binavalidate niya sa pamamagitan ng inyong interview. Hindi dapat interrogation. It should only be an interview. At merong mga techniques at pamamaraan na mas humane way, hindi ganyang klase na minamaliit nyo na or kinokondescend. Mamaya, i-define ko rin what is condescending. Okay? Dapat ang inuuna natin, alamin what are the necessary documents that we have to present before planning Ito kasi yung mali sa mga Pilipino. They're planning to go to Disneyland. They're planning to go to Singapore, Thailand, at kung saan-saan pa. But yet, they do not. Okay, siguro nga merong ganyang mga Filipino. Pero, I want to clarify with you. No, we are prepared. Like I said, ako, in and out of the country ako. So, I know yung mga hinihingi and based on experience, hindi lamang based on document na makikita mo online. Kasi madalas, minsan, yung advisory nila ganito, pero in practice, pagdating mo sa airport, meron pang mga ibang bagay na hinihingi sa'yo or minsan, hindi naman na hinihingi sa'yo. Like for example, yung printed copy ng e-ticket mo halimbawa. Pag nagta-travel ako, hindi ko na piniprint kasi pinapakita ko na lang sa phone ko. Yun, hindi na nila hinihingi yung printed copy. Diba? So may mga iba minsan ang practices sa nakikita natin na nakapublish or advisory online. Baka pwede ko pa rin ikwento sa iyo. Ako rin ay may personal experience. Kaya lang 2014 pa kasi ito, kaya hindi ko na rin binanggit doon sa aking mga video uploads. Noon, na-assign din ako na magtrabaho sa Afghanistan, okay? So, in 2014, na-lift na yung ban ng Filipino traveling to Afghanistan, especially for people na kabilang sa rebuilding ng country ngayon. Kasi nga, di ba, conflict area ang Afghanistan. Alright? So, lifted na yon. Kaya nga sa passport, hindi mo na makikita na Filipinos are banned to travel to Afghanistan. So, nung panahon na yon, na-offload din ako dahil meron akong onward ticket sa Afghanistan dahil daw hindi daw ako pwedeng mag-travel doon. So, hinihingan ko sila ng paliwanag bakit ban daw ang Filipino. Meron din akong advisory na ipinakita sa kanila na lift na yung ban. Pero yung mga immigration officer, hindi pa nakarating sa kanilang istorya or hindi pa nakarating sa kanilang information. At alam nyo kung anong pinagawa sa akin? Pinapunta ako doon sa kanilang main office. Just imagine, nakapila ako sa immigration and may flight ako. So, na-offload ako at ako pang inutusan na pumunta ako sa main office para humingi ako ng, I think yun nga, yung memo na yun or yung advisory na yun. Imbis na dapat sila ang nagko-coordinate. Basta ganun, that was a very chaotic, very unpleasant experience then of mine. Pero 2014 na yun. And I thought things has changed already. And in fairness naman, of me traveling in and out of the country, may mga some improvements. Kaya lang meron nga pabugso-bugso ng mga ganitong pangyayari. At makikita mo rin sa comment section
ng video upload ko, marami doon na mga innocent travelers, mga sincere travelers, ang mga na-offload kahit na ipinakita nila yung kanilang mga documents. So, mahalaga na ipapaliwanag sa isang tao, lalo na at stake din yung pera na ginastos niya, na alam niya sa sarili niya na hindi niya na mababawi pa yung pera na nagastos niya, na pinambili niya ng ticket. At the same time, syempre, gumastos na siya, nag-travel ka na from home to the airport, no? Added expense pa yung kumain ka pa, yung energy mo, yung effort mo, gumising ka ng umaga. It's not only about the money, pero yung hassle, yung stress na na-experience mo that day. Alam mo ba yung sister ko, ang sabi niya sa akin, you know, parang blessings in disguise din yung ano. So, after ng whole day stress na yun, pagbalik niya sa bahay, nagtimbang siya, bumaba ng 2 kilo yung kanyang timbang. So, just imagine yung impact ng stress sa tao. So, I hope you're getting my point. Okay na talaga to. Siguro okay na talaga yan. Kung yung tao, dawar-dawar lang, galagala, Kapag tour, pinipigilan nyo lang dahil sa wala ninyong katwiran. Sa walang katwiran nyo ng mga proseso at mga practices. Diyos ko, maawa kayo sa mga Pilipino. Gusto na nga lang mag-release ng stress, gusto na nga lang mag-enjoy sa buhay, no? Dahil nagsusumikap naman. Okay. Alam mo ba ate, yung immigration na ginagawa pa ng imin ay galing sa Department of Justice. Alam mo ba yan? Di mo alam. So, dapat nagre-reklamo kayo sa DOJ. Bakit gano'n yung policy ng immigration? Try mo lang sa susunod. But anyway, naintindihan ka namin, frustrated. Naintindihan kita dyan. Okay, I understand. So, thank you sa iyong suggestion. So, tingnan natin kung anong magagawa natin. We'll try, okay? Subukan natin kung mapapansin yung ating sulat. Pero, alam mo naman, or ewan ko din kung alam mo, sometimes kung ano yung nakasulat sa policy, alam mo ang Philippines, ang mga Pilipino, napakagaling gumawa ng polisiyo. At meron naman talagang good intention yung mga policies natin. Pero minsan, nagkakatalo doon sa pag-practice, doon sa implementation, doon sa operation. Alright? So, kaya yung stand ko pa rin, kung napanood mo yung second video ko, kinakailangan talaga ng training pa rin ng mga immigration officer when it comes to dealing with people, how to approach people humanely or respectfully. Okay, parang na-skip ko yung video, yung topic kung saan tinatanong mo kung ano yung meaning ng condescending. Okay. Alright. Alam ko ginugol mo siya. Hindi naman sa I am undermining you or whatnot. Hindi. Suggestion ko lang. When you want to translate yung word into Tagalog, hindi yun yung tamang translation eh. Kasi nililiteral niya yung pagkakatranslate sa Pilipino. So, hindi yun yung meaning niya. So, titignan mo sa dictionary kung anong ibig sabihin ng word. Kapag meron kang gustong maintindihan na English word or a sentence or whatnot, what does it mean? Ang tinitingnan natin, ano yung meaning? Hindi yung translation niya from Filipino to or English to Filipino, kasi naiiba talaga. Ang ibig sabihin ng condescending is yung when you are very authoritative to someone and you are very demeaning to someone. Parang binibilittle mo the way you are questioning the person. You're belittling the person, minamaliit mo siya, ganun. So, di ba nakakababa ng pagkatao yung ganong experience? Kahit saang engagement, kahit na hindi sa immigration, kapag inumpisahan ka ng pang-iinsulto ng pagtatanong, ano ang magiging reaction mo at anong mararamdaman mo? Definitely ma-offend ka, hindi ba? Lalo na alam mo bilang tao yung karapatan mo at hanggang saan lang yung space, yung personal space mo, hanggang saan lang yung kausap mo sa kabilang panig, hanggang saan lang siya hindi niya dapat ini-encroach yung personal space mo. And like you said, they were trained, right? If they were trained, they shouldn't be doing this kind of approach. So, yun lang guys, nagpapasalamat pa rin ako kay I don't trust my memory, so palagi kong papasalamat pa rin tayo kay Storya ni Juan official for this conversation. And I don't know, maybe someday we'll meet each other, 'di ba?
you know, and get to know each other, and maybe hindi na ito naman yung topic na pag-uusapan. Pero I appreciate yung iyong sinabi na you understand yung frustration natin. And ako, yung mga ibang kababayan din natin, gusto ko rin iparating sa inyo na when someone is expressing yung kanilang na-experience na injustice, you know, importante na makinig tayo at hindi din natin sila husgahan because that's their own experience. Who are we to tell them na mali ang nararamdaman mo? Gaslighting na ang tawag doon, which is not a very good behavior din. You know, yun ay kanilang, you know, personal na experience, yun ang kanilang naramdaman, na-frustrate sila, nagalit sila, and all that. And we are not supposed to gaslight them on their own experience. So, yun lang guys, lambing ulit. Please don't forget to like, share, and subscribe yung ating channel para naman mag-grow ang ating community. Maraming salamat sa inyong lahat. At kinagagalak kong makilala ulit si, Storya ni Juan Official. Kuya, maraming salamat sa iyong komentaryo. And I also get your point. So, see you. Bye.